So muli, magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid at muli po tayo mag-share dito po sa ating ginagawang daily devotion. At dito na nga po tayo sa Deuteronomy chapter 12 at ang akin pong i-share dito po sa verses 1 to 4 po. At sinasabi nga po sa talatang ito, ang tanging lugar ng pagsamba. Ito ang mga tuntunin sa kailangan ninyong sundin sa buong panahon ng inyong paninirahan sa lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno. Gibayin ninyo ang lahat ng lugar na pinagdaruusan ng pagsamba ng mga tao roon sa kanilang mga Diyos-Diyosan, sa itaas ng mga bundok, sa mga burol at sa ilalim ng punong kahoy. Gibayin ninyo ang kanilang mga altar, pagputol-putulin ang kanilang mga sinasambang haligi, sunugin ang mga imahe ng kanilang Diyos-Diyosang si Asera, durugin ang kanilang mga Diyos-Diyosan at alisin sa lugar na iyon ang anumang bakas nila. At sa pagsamba ninyo sa Diyos ninyong si Yahweh, huwag kayong tutulad sa kanila na sumasamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan kahit saan maibigan. Purihan po yung Panginoon sa pagkabasa po ng banal na salita. Amen po. Magandang gabi po sa ating lahat at muli po tayo mag-share sa ating daily devotion sa Deuteronomy chapter 12 verse 5 to 8. Sa halip, hahanapin ninyo ang lugar na pipiliin ni Yahweh sa lupain ng isa sa inyong mga lipi. Doon lamang niya ipahayag ang kanyang pangalan at iyon ang ituturing niyang tahanan. Doon ninyo siya sasambahin at doon iaalay ang inyong handog na susunugin at iba pang handog tulad ng ikasampung bahagi. Handog mula sa inyong ani, pangakong handog, kusang handog, ang mga unang bunga ng pananim. At ang panganay na anak ng iyong mga alagang hayop, doon din kayo magsasalo-salo sa harapan ni Yahweh na inyong Diyos bilang pasasalamat sa mga pagpapalaya sa inyo. Hindi na ninyo magagawa noon ang ginawa ninyo nito. Ngayong nagagawa ninyo ngayon ang anumang magustuhan ninyo. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Deuteronomy chapter 12, verse 9 to 12. Sapagkat hindi pa kayo nakakarating sa kapahingaan at sa mana na ibinibigay sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos. Tatapwat pagtawid ninyo ng Jordan at pagtahan sa lupain ay pinamamana sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos at pagkabigay niya sa inyo ng kapahingaan sa lahat ng inyong mga kaaway sa palibot na anupat kayo'y tumahan tiwasay. Ay mangyari nga na ang dakong pipiliin ng Panginoon ninyong Diyos na patatahanan sa kanyang pangalan ay doon ninyo dadalhin ang lahat ng aking inuutos sa inyo. Ang inyong mga handog na susunugin at ang inyong mga hain, ang inyong mga kasampung bahagi at ang handog na itataas ng inyong kamay at ang lahat ng inyong piling panata na inyong ipinananata sa Panginoon. At kayo'y makakagalak sa harap ng Panginoon ninyong Diyos. Kayo at ang inyong mga anak na ilalaki at babae at ang inyong mga ialipin lalaki at babae at ang libeta na nasa loob ng inyong mga pintuan daan sapagkat siya'y walang bahagi na manakasama ninyo. Amen. May babasahin ko po, Deuteronomy chapter 12, verse 13 to 16. Mag-ingat ka na huwag mong ihahandok ang inyong handok na susunugin sa alinmang dakong iyong makikita, kundi sa dakong pipiliin ng Panginoon sa isa sa iyong mga lipi ay doon mo ihahandok ang iyong mga handok na susunugin, at doon mo gagawin ang lahat na aking inuutos sa iyo. Gayon may makapapatay ka at makakain ka ng karne sa loob ng lahat ng iyong mga pintuang daan, ayon sa buong nasa ng iyong kaluluwa, ayon sa papapala ng Panginoon mong Diyos na kaniyang ibinigay sa iyo. Ang marumi at ang malinis ay makakain niyaon, gaya ng maliit na usa at gaya ng malaking usa. Huwag lamang niya
ninyong kakain ang dugo, iyong ibubuhos sa lupa ng parang tubig. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking i-share ngayon ay makikita sa Deuteronomio Kapitulo 12 versikulo 17 hanggang 20. Ito po ang nakasulat. Huwag din ninyong kainin o inumin ang mga sumusunod, ang ikapo ng inyong mga trigo, bagong katas ng ubas at langis, ang panganay na anak ng inyong mga hayop, ang anumang ipinangako ninyong handog at espesyal na mga regalo, at handog na kusang loob. Kundi kainin lang ninyo ito sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos doon sa lugar na pipiliin niya kasama ng inyong mga anak, mga alipin at mga Levita na nirahan sa inyong mga bayan. Magsasaya kayo sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos sa lahat ng kanyang ginawa. Huwag ninyong pababayaan ang mga Levita habang nabubuhay kayo sa inyong lupain. Kapag napalawak na ng Panginoon na inyong Diyos ang teritoryo ninyo ayon sa ipinangako niya sa inyo, at gusto ninyong kumain ng karne, maaari kayong kumain anumang oras na gustuhin ninyo. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Magandang gabi po. Ang babasahin ko po ngayon ay Deuteronomio chapter 16 verses 21 to 24. Huwag kayong magtatayo ng haligi bilang rebulto ng Diyos ang si Asera sa tabi ng altar ng gagawin ninyo para kay Yahweh na inyong Diyos. At huwag kayong gagawa ng rebultong sasambahin sapagkat iyon ay kasuklam-suklam sa Kanya. Magandang gabi po mga kapatid. Ako po ay magbabahagi ng Bible verse. Ito po ay galing sa Book of Deuteronomy, chapter 12, verses 25 to 28. At ang sinasabi, do not eat it, so that it may go well with you and your children after you, because you will be doing what is right in the eyes of the Lord. But take your consecrated things and whatever you have vowed to give, and go to the place the Lord will choose. Present your burnt offerings on the altar of the Lord your God, both the meat and the blood. The blood of your sacrifice must be poured beside the altar of the Lord your God, but you may eat the meat. Be careful to obey all these regulations I am giving you, so that it may always go well with you and your children and after you, because you will be doing what is good and right in the eyes of the Lord your God. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Maraming salamat po. Good evening po sa lahat. Ang aking pambabasahan ay matatagpuan sa Deuteronomy chapter 12 verses 32 to 29 to 32. And it says, when the Lord your God goes ahead of you and destroys the nations and you drive them out and live in their land, do not fall into the trap of following their customs and worshiping their gods. Do not inquire about their gods, saying, how do this nation worship their gods? I want to follow their example. You must not worship the Lord your God the way the other nation worship their gods, for they perform for their gods every detestable act that the Lord hates. They even burn their sons and daughters as sacrifices to their gods. So be careful to obey all the commands I give you. You must not add anything to them or subtract anything from them. So nagbibigay po ng reminder, paalaala ang ating Panginoon na once na napaalayas na yung mga nakatira doon sa lupa na ibibigay dito sa mga Israelites, ay wag na nating alamin, wag na raw alamin pa yung mga kung paano sila mag-worship, paano sila sumamba doon sa kanilang kasi may dalawang nabanggit na Diyos dito, no, yung
yung God na malaki, capital letter, ito yung ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, at yung maliit na letter G ay ito yung Diyos ng sanlibutan, or gods na ito yung Diyosa nila, no, 'di ba? Ipinaghihigpit na pinagbabawal ang tayo ay sumamba sa mga Diyosa, no. Ito po, no, doon sa lugar na lupang pangako na ibinigay ng Diyos na lilisanin ng mga taong to dahil sa kasamaan, lilisanin, no, palalayasin ng Panginoon dahil sa kanilang pagsamba dun sa mga Diyos-Diyosan at maling practices, paggawa kung paano sila sumamba, no. At yung meron pang nabanggit dito na pati ito yung sabi ng Diyos, paalala niya sa 31, you must not worship the Lord your God the way the other nations worship their God. Ibig sabihin, wag gawin yung ito yung binilin doon sa mga Israelites doon, no, na wag gagayahin yung paraan o kung paano sila sumamba o doon sa Diyos, wag gagawin doon sa Kanya. O gagawin sa ating Panginoon, no. At mayroon pang nabanggit dito na kahit pati yung mga kanilang mga anak, no, ay sinasakripisyo nila, sinusunog nila, no, ialay doon sa kanilang gods. Yung gods na maliit yung letra ay Diyos-Diyosa, no. Ginagawa nila yung kapalit, no, para ipakita nila yung pagsamba nila sa kanilang Diyos-Diyosa, no. Mahigpit na pinapaalalahan yun, pinapaalala kahit kanilang mga anak at kanilang anak, no, lalaki at babae, na ay kaya nilang isakripisyo para sa pagsasagawa ng kanilang pagsasamba sa kanilang Diyos-Diyosan. Biro nyo, mga anak nyo, no, na gagawin yung na burnt offering para lang maparangalan nyo, mabigyan nyo ng kapurihan yung mga Diyos-Diyosa na nabanggit dito, no. Kaya sabi dito sa huli, so be careful to obey all the commands I give you, no. Kaya kailangan na sundin natin yung mga pinag-uutos ng Panginoon, at kung ano man yung pinag-uutos ng Diyos, na wag nang dagdagan at wag kulangan. Kung ano yung ibinigay niyang kautusan, wag nating dagdagan at wag nating babawasan. Yun po yung mahigpit na pinapaalala rito. Dahil iisa lang ang Diyos natin na lumikha sa atin at walang makakahigit sa kanyang kapangyarihan. Kaya yun ang paalala dito sa mga Israelites, na once na napalabas niya na yung mga tao, pinalayas niya doon sa lupain na sila ang papalit doon, ay wag nang alamin pa, no, kung ano mga kasamaan, mga ginagawa nila, paano nila sambahin yung mga Diyos-Diyosan doon, no. Kaya ganun din po sa atin, once na ikaw ay nakalayan, kasi nakakapagbigay ng distraction yun, no, yung mga kanilang maling paniniwala, maling ginagawang mga practices, kung paano sila nagsasagawa sa paano pagsasamba sa kanilang mga Diyos na tinatawag, magbibigay ng distraction yung kapag nalaman pa. Kaya mas maganda kung ano yung maging sumunod na lamang po tayo, no, kasi mas maganda yung patutungan kung susunod kaysa doon sa pagsuway, no. Yun lamang po, maraming salamat, God bless po.